Akala ko dati, ang musikang Pilipino ay isa lamang malungkot na himig na hindi kailanman makakanti ang puso ng isang katulad ko. Emily Carter ang pangalan ko, 29 anyos, isang sound engineer mula sa Amerika. At minsan ay buong pagmamalaki akong naniwala na ang mahusay na musika ay kailangang moderno, matalas, at nasa wikang naiintindihan lamang ng mundo. Kaya naman, nang ipadala ako upang pamahalaan ang sound system sa isang paligsahan ng koro sa isang high school sa California, wala akong inaasahang anuman maliban sa karaniwang, perpektong nakaayos na palabas. Ngunit sa sandaling nakita ko ang isang batang babaeng Pilipina na itinulak sa likuran ng entablado, nakita ang kanyang ama na tahimik na nakatayo sa malayo, na may mga kamay na magaspang mula sa pagtatrabaho ng husto, at nakita ang kanyang mga mata na may pagtitiis na higit pa sa kanyang edad. Nagsimula akong maramdaman na ang gabing ito ay maaaring hindi lamang magpabago sa aking pananaw sa musikang Pilipino, kundi maaaring gibain ang buong pagmamataas ng aking buhay. Pagkatapos ng kaisipang iyon, sinubukan kong sabihin sa sarili ko na huwag magmadaling humusga batay lamang sa ilang segundo ng pagtingin, ngunit habang nagpapatuloy ang ensayo, mas lalo kong nakita na ang anomalya ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ang rehearsal room ng koro ay puno ng tunog ng piano, kaluskos ng mga nota, at ingay ng mga sapatos na gumagalaw sa makintab na sahig. Ang hapon na sikat ng araw mula sa matataas na bintana ay bumubuhos pahilis na nagpapamukhang kalmado, maayos, at halos perpekto ang lahat sa paningin ng mga tagalabas. Gayunpaman, sa ilalim ng kaayusang iyon ay mayroong nakatagong lamig. Nakatayo si Daniel Horn sa gitna ng silid sa paraang sanay sa pagbibigay ng utos. Hawak niya ang isang lapis sa kanyang kamay na parabang isang baton na ginagamit upang idikta ang kapalaran ng bawat bata sa grupo. Palagi siyang humihinto sa harap ng kanyang sariling anak bago ang iba, inaayos ang posisyon ng balikat, inaayos ang anggulo ng mukha, at mahinahon na sinasabi kay Koey ang ritmo ng paghinga na halos isang personal na pag-aalaga. Dito ka dapat, sa gitna ng harapang pila, saktong babagsak sa iyo ang ilaw, sabi niya habang inililipat si Koey sa pinakakapansine-pansing bahagi ng entablado na parabang iyon ay nakatakda na mula sa simula. Walang nagulat, walang umangal. Ang ibang mga bata ay tumingin lamang at tahimik na bumalik sa kanilang mga pwesto na parabang matagal na nilang natutunan kung paano tanggapin ang hindi nakikitang panuntunang ito. Samantala, si Leah, ang batang babaeng Pilipina, ay nanatili sa likuran ng grupo. Wala siyang ipinakitang pagtatampo o paggiit ng kanyang mga karapatan. Nakatitig lamang siya sa mga nota sa kanyang kamay, mahinang iginagalaw ang kanyang mga daliri sa gilid ng papel na parabang sinasaulo ang isang bagay na mas malalim pa sa mga nota. Habang tinititigan ko siya, mas lalo kong naramdaman na ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi parang isang kalmadong ibabaw ng tubig na hindi mo mahuhulaan kung gaano kalakas ang agos sa ilalim. Sa isang bahagi ng ensayo, biglang pinahinto ni Daniel ang musika. Sumimangot siya at itinuro ang likurang hilera kay Leah. Sobrang lumutang ang boses mo, Leah. Hindi ba't sinabi ko na huwag kang magpumilit na mamukod tangi? Ang trabaho mo ay suportahan ang koro, hindi ang humatak ng atensyon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na matindi upang hatiin ang buong kapaligiran ng silid. Ilang mga bata ang sumulyap kay Leah na may pakikiramay, ang iba naman ay mabilis na umiwas ng tingin dahil ayaw nilang maging bahagi ng pagkailang na iyon. Ako mismo ay nakatayo sa likuran ng sound control panel, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko na parang ang mga salitang iyon ay tumama sa gitna ng aking dibdib. Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Leah. Ang kanyang mga mata ay napakatahimik kaya't mas lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Bahagya siyang nagmano sa paraang mas magalang kaysa sa kanyang edad at sumagot lamang ng maikli, "Opo, sir." Walang pagtatalo, walang pambubuska sa tono, wala man lang galit sa mukha. Bumalik siya sa kanyang pwesto, idinikit ang likuran sa anino ng iba, na parabang nagsasanay siyang mawala sa paningin ng bawat isa sa silid na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng iba, ngunit ang nakita ko ay isang bata na nagsisikap panatilihin ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng katahimikan.
Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang parehong lalaki na nakatayo sa pasilyo sa labas. Siya nga siguro ang ama niya. Ang kanyang kupas na kamiseta ay may mga gusot mula sa maghapong pagtatrabaho. Nakatiklop ang manggas na nagbubunyag ng kanyang magaspang at sunog sa araw na balat. Nakatayo siya ng sapat ang layo upang hindi makagulo kaninuman, ngunit sapat din ang lapit upang makita ang kanyang anak sa bawat galaw nito. Ang kanyang tingin ay hindi hayagang galit, ngunit sa katahimikan na iyon ay mayroong matinding bigat at sakit na kinailangan kong umiwas ng tingin sandali. Ito ang tingin ng isang taong gustong magprotekta, ngunit alam na sa ilang laban, ang anak ang kailangang tumayo sa gitna ng apoy. Nagpatuloy ang ensayo, ngunit ngayon, mas pinakinggan ko ng maigi ang boses ni Leah. Sa una, inakala ko na sadyang sensitibo lang ako sa kawalang katarungan. Ngunit hindi nagtagal, nalaman kong may kakaiba nga sa kanyang boses. Bagamat mahina siyang kumanta at sinubukang ipagsama ang kanyang sarili sa kabuuan ng tunog, sa bawat paglutang ng kanyang boses, ito ay may kulay na malinaw na naiiba sa iba. Ang boses ni Chloe ay malinaw at mahusay na nasanay, halos walang kapintasan, ngunit ang boses ni Leah ay mayroong malalim na lambot na mahirap ipaliwanag. Hindi lamang ito kagandahan. Ito ay parang isang boses na dumaan sa pagdadala ng pangungulila, sa pagtitiis, at sa maayos na pagtatago ng sakit hanggang sa maging kahinahunan. Nagsimula akong mainis sa sarili ko na masyado akong nagbibigay pansin dito. Narito ako para magtrabaho sa sound system, hindi para manghimasok sa pag-aayos ng mga estudyante o sa pagiging paboritismo ng tagasanay. Ngunit mas mahirap lukuhin ang ating sariling tainga kaysa sa inaakala, lalo na para sa isang katulad ko na namuhay sa sound waves sa buong buhay ko. Maaaring hindi ko pa naiintindihan ang musikang Pilipino, hindi naiintindihan ang kanyang wika, hindi naiintindihan ang mundo kung saan siya nanggaling, ngunit alam ko kung aling boses ang galing sa lalamunan at aling boses ang galing sa puso. Sa maikling pahinga sa pagitan ng ensayo, maraming mga bata ang nagtipon-tipon sa isang sulok ng silid. Ang ilan ay nagtatawanan, ang iba naman ay kumuha ng telepono para mag-selfie. Nakatayo si Chloe sa gitna ng grupo na parang sentro ng kumpiyansa. Ang lahat sa paligid niya ay mukhang maliwanag, madali at laging pinapatunayan. Samantala, mag-isang lumabas si Leah. Tahimik siyang nagbukas ng bote ng tubig, uminom ng bahagya at umupo sa upuan malapit sa bintana. Ang kanyang kilos ay napakaayos, na halos parang nag-iingat siyang huwag makagulo kaninuman sa kanyang pagod. Hindi nagtagal, lumapit ang kanyang ama sa pintuan. Hindi siya pumasok sa loob ng silid, iniabot lamang niya ang isang maliit na kahon ng pagkain sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pintuan. Tinanggap ito ni Leah gamit ang dalawang kamay at bahagyang yumukod upang magpasalamat. Napakasimple ng eksenang iyon, ngunit pinatigil ako ng matagal. Sa Estados Unidos, nakikita ko ang maraming pamilya na nagpapahayag ng pagmamahal sa malalaking salita, malakas na boses o pagbibigay ng basbas sa harap ng iba. Ngunit sa pagitan ng mag-ama na ito, ang pagmamahal ay nasa maliliit na kilos na halos walang nakakapansin. Ang mainit na kahon ng baon na maayos na nakabalot, ang paghihintay ng hindi humihingi ng anuman, ang pagyuko bilang paggalang ang mga ito ay hindi nagpapahayag ng labis na pasasalamat, ngunit pinatahimik nito ang buong silid sa loob ko. Nagsimula akong maramdaman na ang aking dating tinatawag na sobrang simple o sobrang sensitibo sa kulturang Asyano ay marahil dahil lang hindi ko kailanman nagkaroon ng sapat na kakayahang makita ang lalim nito. Ang mga tao sa ilang kultura ay hindi nagpapalabas ng malakas na tunog kapag nasasaktan, hindi nagmamataas kapag gusto nilang maramdaman ang kanilang presensya at hindi ginagamit ang katigasan bilang patunay ng lakas. Maari nilang piliin ang magtiis, maging kalmado, at tahimik na panatilihin ang kanilang dignidad hanggang sa ang isang katulad ko ay sadyang makalampas. Nang muling magsimula ang ensayo, patuloy na itinrato ni Daniel si Leah sa parehong paraan. Lahat ng kanyang utos ay tila dinisenyo upang hindi siya bigyan ng pagkakataong sumikat, kahit kaunti, mas mahina. Huwag masyadong magpadala sa damdamin. Pakinggan mo si Chloe at sabayan mo siya. Paulit-ulit niyang sinabi iyon, hanggang sa nagsimula akong maramdaman
na ang kanyang salitang sabayan ay hindi lamang tumutukoy sa ritmo ng musika, kundi ito ay isang paraan upang ipaalam sa kanya ang kanyang lugar sa silid na ito. At doon, dahan-dahang nagsimulang magbago ang isang bagay sa akin. Hindi dahil naiintindihan ko na ang lahat, hindi dahil agad akong huminto sa pagiging may kinikilingan sa musikang Pilipino, kundi dahil nagsimula akong magtanong kung ang batang babaeng ito ay kaya pa ring panatilihin ang kanyang kapanatagan sa ilalim ng ganitong panggigipit, kung ang kanyang ama ay patuloy na nakatayo doon araw-araw na may parehong tingin, kung ang kanyang boses ay mayroon pa ring kagandahan kahit na patuloy itong pinipigilan kung gayon. Marahil ang nakikita ko ay hindi lamang isang estudyante na hindi pinapansin, kundi isang kwento na mas malalim at mas dakila kaysa sa kayang itago ng rehearsal room na ito ng matagal. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nalaman ko na hindi ko na inaantay na matapos ang ensayo. Inaantay ko ang araw kung kailan ang katahimikan ni Leah ay magiging sapat na malakas para walang sinuman sa silid na ito ang magkunwari na hindi ito naririnig. Nang maisip ko iyon, natapos na ang ensayo para sa araw na iyon. Maraming mga bata ang nagmamadaling nagligpit ng mga nota at tumakbo palabas ng silid na may enerhiya ng mga kabataan na kakalaya lamang mula sa pansamantalang panggigipit. Ang tawanan, tunog ng mga sapatos sa sahig, at mga usapan tungkol sa damit, mga litrato, at iskedyul ng susunod na kompetisyon ay dahan-dahang nawala kasama ng lumalabong liwanag sa labas ng matataas na bintana. Ang rehearsal room na kanina lang ay puno ng tensyon ay mabilis na tumahimik. Nananatili lamang ang amoy ng lumang kahoy, amoy ng mga nota, at mahinang ugong ng air conditioner sa itaas. Isinara ko ang sound control panel isa-isa. Sinuri ang kaayusan ng mga cable ayon sa ugali ng isang taong hindi kailanman hinahayaan ang anumang pagkakamali na makalusot ng madali. Ngunit kahit na sistematiko akong nagtatrabaho, ang aking isip ay wala na sa mga kagamitan sa harap ko. Nananatili ito sa batang babaeng Pilipina at sa tingin ng kanyang ama na nakatayo sa labas ng salamin, na parang anino ng pagmamahal na walang karapatang maging sapat ang lakas. Muling nagtaas ng tingin, nakita ko na hindi pa pala lumalabas si Leah ng silid. Mag-isa siyang nakaupo sa parehong sulok malapit sa bintana, sa isang maliit na kahoy na upuan kung saan bumabagsak ang anino ng papalubog na araw sa kalahati ng kanyang katawan na nagpapamukhang kalmado. Ngunit halos malungkot ang kanyang mukha. Hindi siya kumuha ng telepono tulad ng ibang mga bata, hindi nagmadaling magligpit ng gamit pauwi tulad ng isang taong gustong tumakas mula sa isang mahirap na araw. Sa kabaliktaran, nakaupo lamang siya ng tahimik na parang gumagawa ng isang mahalagang ritual na hindi dapat gambalain. Sa kanyang kamay ay mayroong isang maliit na kuwaderno na may cream-colored na takip na tela na may mga gilid na lumalambot na mula sa madalas na pagbukas. Binuksan niya ito ng marahan na para bang hinahawakan ng isang marupok na bagay. Nag-alinlangan ako sandali bago lumapit ng napakatahimik. Hindi dahil gusto kong manghimasok, mayroong isang bagay sa kapaligiran sa paligid niya na humila sa akin palapit. Nang huminto ako, nang hindi kalayuan, mas malinaw kong nakita ang mga titik sa kuwaderno. Ito ay nasa Tagalog, na may maliit, maayos, at kakaibang ganda ng sulat kamay. Bawat titik ay isinulat ng may buong intensyon, na parabang ang nagsulat ay hindi lamang gustong itala ang mga salita kundi gustong panatilihin ang kahulugan nito upang hindi mawala. Hindi ko maintindihan kahit isang salita, ngunit sa pagtingin pa lamang, naramdaman ko ang isang uri ng pagmamahal na inilagay sa bawat linya. Tila naramdaman ni Leah ang presensya ko. Bahagya siyang nagtaas ng tingin. May sandaling pagkabigla bago bumalik sa kanyang mahinahong disposisyon. Pasensya na po, kukunin ko na po ang mga gamit ko, mahina niyang sabi sa malambing na Ingles. Ayos lang, sagot ko, at ang aking tingin ay hindi sinasadyang napunta muli sa kuwaderno. Nagsusulat ka ng lyrics, di ba? Tiningnan niya ang direksyon ng aking tingin at tumahimik ng isang segundo, na parang nag-iisip kung gaano kalalim ang mundo na handa niyang ipakita sa akin. Sa huli, bahagya siyang tumango. Opo, lumang kanta po ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit ang maikling sagot na iyon ay nagpatigil sa aking puso. Hindi lamang dahil sa salitang nanay, kundi dahil sa napakahinahon,
Napakagalang na tono ng kanyang boses nang banggitin niya ito, ngunit puno ng isang bagay na mas malalim kaysa sa dapat dalhin ng isang 17 taong gulang. "Nanay mo ang nagsulat?" tanong ko ng maingat. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad sumagot. Marahan niyang hinaplos ang isang linya sa kwaderno na para bang hinahawakan ang kamay ng isang taong wala na. "Opo, sinulat po ni nanay bago siya nawala." Tumigil siya sandali at nagpatuloy na may bahagyang ngiti. Sabi ni nanay, kung sakaling makaramdam ako ng pangungulila, kung namimiss ko ang boses niya, o kung pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan, bumalik lang daw ako sa pag-awit ng kantang ito. Dahil sa kantang ito, naroon ang lahat ng gustong ipamana ni nanay. Nakatayo ako ng tahimik nang hindi ko namamalayan. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit napakatindi kaya't hindi ako agad nakasagot. Sa mundo na kinasanayan ko, ang musika ay karaniwang sinusukat sa kalidad ng tunog, katumpakan ng mga nota, reaksyon ng manonood o napatunayang pamantayang teknikal. Ngunit para sa batang ito, ang isang kanta ay higit pa sa isang sining. Ito ay parang huling tahanan, parang mga braso na natitira pagkatapos kunin ng pagkawala ang halos lahat. Umupo ako sa isa pang upuan nang hindi ko namamalayan. Automatikong humina ang boses ko. "Singer ba ang nanay mo?" Agad na nagbago ang tingin ni Leah. Hindi ito ang kalungkutan na nakakawasak, kundi isang kalungkutan na maayos na pinananatili. Kumanta po siya dati sa Maynila, dahan-dahan niyang sabi, na parang pinipili ang bawat salita mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Sa isang kilalang tanghalan doon, mahal na mahal ni nanay ang entablado, mahal na mahal ang musika. Ngunit hindi niya ako tinuruan na kumanta para sumikat. Tinuruan niya akong kumanta para hindi ko malimutan ang sarili ko. Hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas, hindi ko alam ang anumang detalye tungkol sa mga teatro o lumang kanta doon. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ng lugar na iyon, naramdaman ko na ito ay isang lugar na sapat ang kahulugan upang lumiwanag pa rin sa tono ng boses ng isang anak kahit na lumipas na ang panahon. At ang taong nakatayo doon ay wala na sa mundong ito. Sa labas ng pintuan, nakita ko ang anino ng kanyang ama na gumagalaw sa salamin. Bumalik siguro siya para tingnan kung naroon pa siya, ngunit hindi siya pumasok para manggulo. Huminto lamang siya ng may sapat na distansya tulad ng isang taong lubos na nakakaunawa sa hangganan ng pagmamahal. Humarap ako kay Leah. "Siguradong napakabata ng tatay mo." Nagpalingulingo si Leah. Ang kanyang ngiti sa pagkakataong ito ay mayroong kapwa lambot at nakatagong sakit. Hindi po madalas magsalita si tatay, pero naalala po niya ang lahat ng kantang kinanta ni nanay. Hindi po siya nag-aral ng musika, pero pagkatapos po nawala si nanay, sinimulan po ni tatay na patugtugin ang mga lumang kanta niya gabi-gabi. Sabi niya po, kung patuloy akong kakanta, hindi masyadong tatahimik ang bahay namin. Mahigpit kong kinagat ang aking labi nang hindi ko namamalayan. Ang pangungusap na iyon ay parang dahan-dahang nagbubukas ng isang bagay sa aking dibdib, layer by layer. Naalala ko ang imahe ng lalaking iyon na nakatayo sa labas ng bintana na may mga kamay na magaspang mula sa pagtatrabaho ng husto, simpleng damit, kalmadong kilos na halos walang nakakapansin. Ngunit sa tahimik na buhay na iyon, gumagawa siya ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang dakila. Sinusubukan niyang panatilihin ang boses ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang anak na nakatayo sa gitna ng isang mundo na hindi kailanman naging patas sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Leah ang kwaderno at niyakap ito sa kanyang dibdib. Minsan po, hindi naiintindihan ng nakikinig ang Tagalog. Patuloy niya na parang kinakausap ang sarili niya kaysa sa akin. Pero naniniwala po si nanay na kung kumanta ka mula sa pinakatotoong bahagi ng iyong sarili, maiintindihan ng nakikinig ang damdamin kahit hindi nila alam ang kahulugan ng bawat salita. Narinig ko na ang katulad na paliwanag mula sa maraming musikero sa buong karera ko, ngunit wala kailanman na naging totoo ang dating tulad nito. Dahil ang batang nasa harap ko ay hindi nagsasalita upang magbigay ng impresyon, nagsasalita siya tulad ng isang taong kumakapit sa bagay na ito upang mabuhay. Nagsimula akong makaramdam ng pagkailang sa aking nakaraan sa paraang hindi ko pa nararanasan. Dati,
Inakala ko na ang musikang Pilipino ay masyadong mabagal, masyadong sensitibo, masyadong luma. Ngunit ngayon, nagsimula akong magtanong kung ang aking dating tinatawag na sobra ay marahil dahil lang hindi ako kailanman nagkaroon ng sapat na lalim upang tanggapin ito. Tahimik kaming nakaupo ng sandali. Ang kalangitan sa labas ng bintana ay nagsimulang magbago sa kulay kahel na may halong abo. Dahan-dahang humina ang ingay ng mga tao sa gusali hanggang sa nanatili na lamang ang isang tahimik na hindi nakakabigla. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin na pampalubag loob o papuri dahil ang bawat salitang naiisip ko ay tila napakaliit kumpara sa dinadala niya sa kuwadernong iyon. Sa huli, mahina ko lamang tinanong, "Napakahalaga sa iyo ng kantang ito, di ba?" Tumango si Lia. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit kakaibang lumiwanag. "Hindi lang po ito kanta," sagot niya. "Ito po ang babalikan ko sa tuwing ipinaparamdam sa akin ng labas na mundo na wala akong lugar." Humihinga ako ng malalim at tinitigan siya ng mas matagal kaysa sa dapat. Iyon ang unang pagkakataon na tunay kong naunawaan na ang musika ng ilang kultura ay hindi lamang nilikha para sa libangan. Ito ay nilikha upang panatilihin ang mga alaala, upang pangalagaan ang sariling pinagmulan, upang hindi maputol ng hangin ng mundo, at upang ang mga nawalan ay magkaroon pa rin ng kanlungan sa tunog ng musika. Nang tumayo ako upang umuwi, nakita ko si Tatay Ruben na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Tahimik niyang kinuha ang bag mula sa kanyang anak. Muling niyakap ni Lia ang kuwadernong iyon sa kanyang dibdib at dahan-dahang lumabas kasama ang kanyang ama. Walang masyadong salita sa pagitan nila, ngunit sa puwang ng katahimikan na iyon, mas malinaw akong nakarinig ng isang bagay kaysa sa anumang narinig ko mula sa mamahaling speaker sa buong buhay ko. Ito ang tunog ng pagiging konektado, tunog ng hindi pagpapahintulot na mawala ang minamahal, at tunog ng isang kultura na nabubuhay pa rin sa dalawang ordinaryong tao. Habang nagmamaneho pa uwi, paulit-ulit kong iniisip ang parehong pangungusap. Kung kumanta ka mula sa pinakatotoong bahagi ng iyong sarili, maiintindihan ng nakikinig ang damdamin, kahit hindi nila alam ang kahulugan ng bawat salita. Hindi ako sigurado kung handa akong tanggapin na baka nagkamali ako sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa musikang Pilipino. Ngunit may isang bagay na sigurado na ako, ang kanta sa maliit na kuwaderno ni Lia ay hindi isang kanta na mananatiling nakatago sa likod ng sinuman ng matagal. At kapag ito ay tunay na lumabas mula sa kanyang puso, marahil ako mismo ang pinakamaraming magbabago. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako nagpatugtog ng musika, bagamat karaniwan ay mayroon akong ilang tunog na umaalingaw-ngaw sa aking silid, maging jazz bossa nova man o tunog ng piano na nakakatulong maghugas ng pagod mula sa araw ng trabaho. Ngunit ng gabing iyon, kailangan ko ang katahimikan. Dahil sa katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa lahat ng musikang pinili ko. Ito ang pangungusap ni Lia. Ito ang larawan ng cream-colored na kuwaderno na niyakap niya sa kanyang dibdib, at ito ang tingin ni Tatay Ruben na mukhang pagod, ngunit hindi kailanman pinayagan ang pag-asa ng kanyang anak na mawala sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, bahagyang mas malamig ang panahon sa paaralan. Ang kalangitan sa labas ay maputla, tulad ng isang araw kung kailan mayroong naghihintay na mangyari nang walang malakas na senyales. Ngayon ang araw ng solo auditions para sa mga representative ng paaralan sa state competition, dumating ng mas maaga ang lahat ng mga bata. Ang mga uniforme ay mas maayos kaysa sa karaniwan, humina ang tawanan, umikli ang mga usapan. Maging si Chloe, nakadalasang mukhang kumpiyansa hanggang sa halos magyabang, ay may tensyon sa gilid ng kanyang labi. Alam ng lahat na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-awit, kundi ito ang araw kung kailan mayroong makikita at mayroong itutulak pabalik sa anino. Ang maliit na auditorium ng paaralan ay inayos bilang isang pansamantalang audition area. Ang ilaw sa entablado ay napakalinis hanggang sa halos lumamig. Nakatayo ako sa aking dating posisyon sa likod ng sound control desk, sinisiguro ang antas ng mikropono, tinitingnan ang frequency, sinisiyasat ang acoustics ng silid, at ginagawa ang lahat ayon sa aking tungkulin. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw kong alam na hindi ko na tinitingnan ang araw na ito sa mata lamang ng isang teknisyan. Inaantay ko ang isang bagay na hindi maipaliwanag,
na para bang alam na ng puso ko bago ang aking rason na isang kanta ang susubukan, hindi lamang ng tainga ng nakikinig, kundi ng pagiging paboritismo ng buong mundo na nakatayo sa harap nito. Sinuri ni Daniel ang listahan ng may seryosong mukha. Nagsalita siya sa ibang mga hurado ng may magalang, propesyonal at kumpiyansang tono, tulad ng isang taong naniniwala na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Inanunsyo niya ang pagkakasunod-sunod ng mga aawit isa-isa at tulad ng inaasahan, si Coey ang unang kumanta. Lumabas siya sa entablado ng may buong kahandaan. Nakatuwid ang kanyang balikat, bahagyang nakataas ang kanyang ulo sa antas na mahusay na nasanay. Ang kanyang damit ay napakaayos na halos walang kapintasan. Nang magsimula ang tunog ng piano, inilabas niya ang kanyang boses nang may katumpakan sa halos bawat punto. Hayagan kong inaamin na mahusay si Coey. Mahusay siyang huminga, disiplinado, alam ang kanyang mga anggulo at alam kung paano mapanalunan ang puso ng mga hurado. Ang kanyang boses ay kontrolado, ang matataas na nota ay matatag, ang mga transition ay malinis, lahat ay tama sa kahulugan na pinupuri ng modernong sistema ng pagsasanay. Ngunit habang mas pinapakinggan ko, mas lalo kong naramdaman na para akong tinitingnan ng isang alahas na masyadong pinakintab. Mahusay itong sumasalamin ng ilaw, ngunit hindi ito sapat ang init para sinuman ang makapaglagay ng kamay at maramdaman ang buhay sa loob. Nang matapos kumanta si Coey, agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngumiti si Daniel nang may kasiyahan na hindi niya sinubukan itago. Yumuko siya upang may sabihin sa mga hurado. Ang kanyang mukha ay puno ng paniniwala na ang karapat-dapat na tao ay nakatayo na sa tamang posisyon. Ang susunod na bata ay kumanta ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang ilan ay magaling, ang ilan ay masyadong kinakabahan, ang ilan ay may potensyal ngunit hindi pa matatag. Ang buong kapaligiran ng silid ay umaagos ayon sa plano ng audition na kinasanayan ng lahat hanggang sa tinawag ang pangalan ni Leah. Sa sandaling iyon, ang buong silid ay hindi tahimik ng malinaw. Ngunit para sa akin, ang lahat ng tunog sa paligid ay tila lumayo. Nakita ko si Leah na dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Hindi siya lumakad na parang gustong manakop ng sinuman. Hindi niya sinubukang ipamukha ang kanyang sarili na mas nakahihigit kaysa sa iba. Pinananatili lamang niya ang kanyang katawan ng mahinahon, tulad ng isang taong may dinadalang isang bagay sa kanyang puso nang may paggalang kaysa sa ambisyon. Wala sa kanyang kamay ang kuwadernong iyon. Ngunit kakaiba kong naramdaman na ang kanta sa loob nito ay umaakyat sa entablado kasama niya. Nakatayo siya sa gitna ng puting ilaw ng entablado. Huminga ng malalim ng isang beses lamang at bahagyang tumango sa piano. Tiningnan ko si Daniel. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay mas kalmado kaysa sa karaniwan na parang naghahanda siyang humusga ng isang bagay ng maaga. Samantala, nakatayo si Tatay Ruben sa likod ng auditorium malapit sa pintuan. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na magkasalikop na kitang-kita ang mga ugat. Hindi ko inakala na pumasok siya upang umasa ng tagumpay. Inakala ko na pumasok lang siya para naroon sa araw na kailangang tumayo ang kanyang anak ng mag-isa sa gitna ng mga tingin ng lahat sa silid. At pagkatapos, kinanta ni Leah ang unang nota. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan nang hindi ito paliitin kaysa sa katotohanan dahil ang nangyari sa sandaling iyon ay hindi lamang ang pagsisimula ng isang kanta, kundi parang mayroong nagbukas ng isa pang pinto sa mundo sa gitna ng auditorium na ito. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi bumungad sa tenga sa paraang ginagamit ng ilang mga awit upang ipahayag ang kapangyarihan, ngunit ito ay malalim, mainit, at may malinaw na damdamin sa bawat soundwave. Kaya't agad kong naramdaman na ang lahat sa silid ay nagtaas ng tingin at nakinig ng maiisang instinto. Kumanta siya sa Tagalog. Ang mga salitang hindi ko maintindihan ay umagos sa hangin ng may bigat, may lambot na hindi kahinaan, may kalungkutan na hindi sumusuko, at may pangumulila na hindi humihingi ng awa mula kaninuman. Akala ko dati na ang hindi pag-unawa sa wika ay hahadlang sa atin na lubos na maramdaman ang musika, ngunit sa sandaling iyon, nalaman ko na masyado kong minamaliit ang pag-unawa sa tao. Dahil kahit hindi ko alam ang kahulugan ng bawat salita,
Nararamdaman ko pa rin ang ginagawa ng kanta sa puso ng bawat tao na parang may hindi nakikitang kamay na dahan-dahang humahawak sa pinakasensitibong bahagi. Hindi ako dinala ng boses ni Lia sa entablado. Dinala ako nito sa isang bahay na hindi ko kailanman nakita, sa isang babae na hindi ko kailanman nakilala, ngunit nagsimula kong maramdaman ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang anak na kumakanta sa harap ko. Naalala ko ang sinabi ni Lia na ang kantang ito ay mayroong lahat ng gustong ipamana ng kanyang nanay at ngayon masakit kong nauunawaan ang pangungusap na iyon. Ang kantang ito ay may pagmamahal ng ina, may katahimikan ng ama, may kalungkutan ng paglaki sa pagitan ng dalawang kultura, at may pagsisikap na huwag kalimutan kung saan talaga nanggaling ang puso. Ang buong auditorium ay kakaibang tahimik. Walang gumagalaw, walang bulungan, wala man lang pagmamadali ng mga hurado na kadalasang nagsusulat ng mga tala. Ang ilang mga bata na kanina lang ay mukhang tensyonado dahil sa kompetisyon, ay ngayon ay nakatitig sa entablado, na para bang nakalimutan na nila na nasa isang audition sila. Nakita ko ang isang babae sa faculty na mahigpit na kinagat ang kanyang labi na parang pinipigilan ng isang bagay at ako mismo ay kani-kanya lang na napansin na humina ang aking paghinga nang hindi sinasadya na para bang natatakot ako na ang kaunting paggalaw ay magpapatuloy sa sandaling ito. Hindi ginamit ni Lia ang kanyang boses upang ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Hindi niya sinubukang humanga ang lahat sa pamamagitan ng teknikal na husay o matataas na nota na higit pa sa kinakailangan. Ngunit habang patuloy siyang kumakanta, mas lalo kong nakita na ang kanyang kadakilaan ay naroon mismo sa pag-alam na ang kantang ito ay nangangailangan ng katotohanan, hindi ng labis na pagganap, nangangailangan ng buong paglalagay ng puso nang hindi humihingi ng paunang pagtanggap. At iyon ang nagpatindi rito kaysa sa lahat sa silid na ito. Nang pumasok ang kanta sa pinakamalalim na bahagi nito, ang kanyang boses ay parang lumiwanag mula sa loob. Hindi ito ang ningning ng kaligayahan, kundi ang ningning ng isang maliit na ilaw na nananatiling nakasindi sa gitna ng malakas na hangin. Umaalog-alog minsan, ngunit hindi namamatay. At dahil sa halos mamatay ito ng maraming beses, ito ay napakaganda kaya't hindi mo maiiwasan ang iyong tingin. Hindi ko kailanman inakala na ang isang kantang Tagalog ay magpaparamdam sa akin na mayroong bumubukas na lumang sugat sa aking puso na hindi ko kailanman inamin na naroon. Ngunit sa sandaling iyon, tunay kong naramdaman na ang boses ni Lia ay dinadala ang lahat ng tao sa silid na ito upang harapin ang kanilang mga minamahal, ang mga nawala at ang mga gusto pa ring panatilihin upang hindi mawala. Nang dahan-dahang lumabo ang huling nota, walang agad na pumalakpak. Ang katahimikan pagkatapos ng kanta ay hindi pag-aalinlangan, kundi ito ang katahimikan ng isang taong kakasaling lamang ng malalim kaya't hindi pa makabalik sa normal. Tumingin ako sa paligid ng silid, at agad kong nalaman na hindi lamang ako ang nakaramdam. Maraming mga bata ang namumula ang mga mata. Ang ilang mga guro ay nakatitig sa entablado nang hindi itinatago ang kanilang pagkagulat. Si Tatay Ruben na nakatayo sa likuran ay bahagyang yumuko lamang, ngunit mas malinaw kong nakita ang kinang sa kanyang mga mata kaysa kailanman. Hindi siya ngumiti ng malaki, hindi nagpakita ng malaking reaksyon. Nakatayo lamang siya doon, tulad ng isang taong nakarinig ng boses ng kanyang minamahal na muling nabuhay sa hininga ng kanyang anak. At pagkatapos, sa wakas, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa una ay mula sa isang sulok bago kumalat sa buong auditorium. Hindi ito ang palakpakan na nagbibigay suporta lamang bilang paggalang, kundi ito ay ang tunog ng instinktibong pagtanggap, isang pagtanggap na nangyari bago ang anumang pag-iisip, bago ang anumang pagkiling, at bago ang anumang kalkulasyon. Naramdaman ko na pumalakpak din ang aking mga kamay, bagamat hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang pumalakpak. Ngunit habang ang lahat ay tila nagbibigay daan sa katotohanan na tumayo sa gitna ng silid ng may dignidad, nakita ko naman si Daniel na dahan-dahang sumandal. Ang kanyang mukha ay hindi man lang lumambot. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas matigas, tulad ng isang taong kakikita lamang ng isang bagay na hindi niya makontrol. At dahil hindi niya makontrol, handa siyang tanggihan ito. Naghintay siya hanggang sa humina ang palakpakan at nagsalita ng may napakaplanong tono, "Magaling ka. Napakalinaw ng iyong emosyon,
Huminto siya sandali bago magpatuloy, ngunit para sa state competition, kailangan natin ng mas universal at neutral na tunog. Ang ganitong uri ng kanta ay masyadong tiyak. Sa tingin ko, mas bagay ka na sumuporta sa pangkalahatang tunog ng grupo, hindi ang tumayo bilang pangunahing kumakanta. Naramdaman ko na agad na lumamig ang hangin sa silid. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang tumanggi sa pag-awit ni Leah. Tinanggihan nito ang lahat ng kakaganap lamang sa harap ng lahat. Tinanggihan ang katotohanan na sabay-sabay na naramdaman ng lahat sa silid dahil lang hindi ito nakapasok sa balangkas na pinili niya ng maaga. Hindi nakipagtalo si Leah. Yumuko lamang siya bilang pagtanggap at dahan-dahang bumaba ng entablado. Ang kanyang mukha ay masyadong kalmado, kaya't mas lalo kong nalaman kung gaano kalalim ang sugat na nangyari. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na kung minsan, ang pinakamalupit na bagay ay hindi ang hindi pagpapahalaga, kundi ang makita at piliin pa ring pigilin ito dahil hindi ito akma sa gusto mong paniwalaan. At alam ko rin na mula sa puntong ito, ang kwento ni Leah ay hindi na lamang tungkol sa isang bata na binubuli sa choir group, kundi ito ay magiging patunay ng isang bagay na mas malaki. Isang patunay kung ang katotohanan ng isang boses ay magiging sapat na malakas upang labagin ang pader ng pagkiling na maingat na itinayo ng matagal sa mundong ito. Matapos ang pagpapasya na bumagsak sa gitna ng auditorium, tulad ng isang malamig na bakal na nakadagan sa lahat ng damdamin, walang sinumang nagsalita agad. Maraming mga bata na kanina lang ay pumapalakpak kay Leah nang may taos pusong tingin ay ngayon ay nakaupo ng tahimik na para bang pinilit silang lumunok ng isang bagay. Ang ilang mga guro ay umiiwas ng tingin. Ang ilang mga hurado ay nagkunwari na walang kakaiba, bagamat ang katahimikan sa silid na iyon ay mas malinaw na nagsasabi kaysa sa anumang salita na nakita na ng lahat ang katotohanan, ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na panindigan ang katotohanan iyon. Samantala, si Leah ay bumaba ng entablado ng may kalmado na halos masakit. Walang luha, walang pagmamadali, wala man lang pagtatanggol sa sariling dignidad tulad ng gagawin ng maraming kabataan. Bumalik lamang siya sa kanyang dating pwesto, inilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang kandungan ng maayos at tumingin sa sahig ng sandali. Inakala ko na ang pag-iyak doon ay mas magpapagaan ng loob ko dahil at least magkakaroon ng malinaw na anyo ang sakit. Ngunit ang kanyang kapanatagan ay nagparamdam sa akin ng mas malalim na sugat, isang sugat ng isang taong sanay na harapin ang kawalang katarungan nang hindi nagiging pasanin sa iba. Nang matapos ang audition, dahan-dahang lumabas ang ibang mga bata, grupo-grupo. Ang ilan ay humawak sa braso ni Leah at maikling nagsabi na napakaganda ng kanyang pag-awit. Ang ilan ay walang sinabing anuman, nagpadala lamang ng tingin na puno ng pagkailang at pakikiramay. Nakita ko siyang ngumiti bilang tugon sa lahat ng may paggalang sa paraan na nagpaparamdam sa tumitingin ng mas mabigat sa dibdib. Dahil ang ngiting iyon ay hindi ng isang taong hindi nasasaktan, kundi ng isang taong nagsisikap na huwag ipadala ang kanyang sakit sa sinuman. Nakatayo si Tatay Ruben sa kanyang dating pwesto, malapit sa pintuan. Hindi siya nagmamadaling lumapit sa kanyang anak, tulad ng isang taong gustong aliwin ng sobra. Nakatayo lamang siya roon, nagbibigay ng espasyo, nagbibigay ng oras, at hinahayaan ang kanyang anak na lumapit sa kanya ng mag-isa. Nang dumating si Leah, iniabot niya sa kanya ang bote ng tubig nang walang salita. Tinanggap niya ito gamit ang dalawang kamay, bahagyang yumuko, at uminom lamang ng maliit na lagok bago sila lumabas ng tahimik. Tiningnan ko ang eksenang iyon, at naramdaman ko na para akong nakakita ng isang uri ng wika na hindi nangangailangan ng kahit isang salita, ngunit puno ng pagmamahal, paggalang, at malalim na pagsuporta sa isa't isa. Mas mabagal akong nagligpit ng gamit kaysa sa karaniwan ng araw na iyon. Hindi dahil mayroong anumang partikular na dapat suriin, kundi dahil ayaw ko pang hayaan ang sarili ko na bumalik ng mag-isa kasama ang pakiramdam na wala pang lugar. Sa huli, nang lumabas ako sa gilid ng gusali, nakita ko ang mag-ama na nakaupo sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng malaking puno malapit sa parking lot. Ang papalubog na araw ay nagiging isang malungkot na gintong kulay. Bahagyang nakasandal si Tatay Ruben, hawak ang isang bukas na kahon ng baon sa isang kamay at nakapatong ang isa pa sa kanyang tuhod. Nakaupo si Leah sa tabi niya.
Hindi siya masyadong kumakain. Ginagamit lamang ang kutsara upang haluin ang kanin sa kahon tulad ng isang taong nagsisikap na maging normal. Nag-alinlangan ako sandali bago lumapit. Nang makita nila ako, bahagyang tumayo si Leah na parang nahihiya. Samantala si Tatay Ruben ay nagmamadaling gumalaw na para bang tatayo rin. Ang eksenang iyon ay nagparamdam sa akin ng mas labis na hiya sa mundo na kinasanayan ko, isang mundo kung saan ang mga tao ay nagpapakita ng paggalang lamang sa harap ng mga taong mas makapangyarihan. Ngunit para sa dalawang taong ito, ang paggalang ay tila bahagi ng kanilang paghinga, isang bagay na nasa maliliit na kilos ng hindi nag-iisip. Hindi niyo po kailangan tumayo, mabilis kong sabi at umupo sa kabilang dulo ng bangko matapos makakuha ng tango mula kay Tatay Ruben. Napakaganda po ng pag-awit ni Leah ngayon. Bahagyang yumuko si Leah na parang nahihiya sa papuri, samantala si Tatay Ruben ay tumingin sa akin ng may malalim at kalmadong tingin. Hindi siya agad sumagot, ngunit nang magsalita, ang kanyang boses ay mas malambot at malinaw kaysa sa dati kong narinig. Salamat po. Napakahirap po ng pinagdaanan niya. Ang maikling pangungusap na iyon ay mukhang ordinaryo. Ngunit ang nakatago sa ilalim ng salitang pinagdaanan ay napakatindi kaya't agad kong nalaman na hindi lamang ito tumutukoy sa pagsasanay sa kanta. Dahan-dahang humaba ang aming pag-uusap nang hindi sinasadya. Nalaman ko na si Tatay Ruben ay nagtatrabaho bilang maintenance at tagabuhat ng mga kargamento sa isang bodega ng maraming taon. Kung may trabaho, gabi siya umuuwi. Kung wala, umaga pa lang ay lumalabas na siya para maghanap ng bagong trabaho. Ang kanyang buhay ay hindi kailanman naging sapat na matatag upang makapagplano ng matagal, ngunit isang bagay na hindi niya kailanman pinabayaan ay ang oras para sunduin ang kanyang anak at maghintay sa kanya sa likod ng rehearsal room. Minsan po, namaga ang kamay ni tatay kaya't hirap siyang humawak ng kutsara, mahina sabi ni Leah, na parang ikinukumpisal ang isang katotohanan na ayaw niyang makita ng sinuman. Pero patuloy pa rin po si tatay na nagpapatugtog ng mga kanta ni nanay gabi-gabi. Bahagyang ngumiti si Tatay Ruben nang banggitin ng kanyang anak ang tungkol doon. Ang kanyang ngiti ay hindi ng isang taong ipinagmamalaki ang kanyang pagod, kundi ng isang taong pinili na tanggapin ito dahil mayroong isang bagay na mas mahalaga. Kung walang musika ang bahay, masyadong tatahimik, dahan-dahan niyang sabi. At kung masyadong tahimik ang bahay, magsisimula tayong makalimot kung saan tayo nanggaling. Nakinig ako nang hindi na nanghihimasok pa. Dahil naramdaman ko na ang bawat salita niya ay hindi ginawa upang ipaliwanag ang kanyang sarili upang kaawaan. Sa kabaligtaran, nagsasalita siya na parang tahimik na pinoprotektahan ang isang halaga na sa mabilis na buhay ng Amerikano ay halos walang sinumang humihinto ng matagal upang maunawaan. Ikinuwento niya sa akin na noong nasa Pilipinas sila, ang kanyang asawa, si Elena, ay mayroong entablado. Mayroong mga taong nakakakilala sa kanyang boses. Mayroong buhay na lubos na konektado sa musika. Ngunit pagkatapos nilang lumipat sa Amerika, hindi na nagbigay daan ang buhay sa sining. Ang mga pangangailangan para sa upa, pagkain, insurance, at tuition ng mga anak ang nagpilit sa pangarap na maitago ng maayos tulad ng isang magandang damit na hindi na kailanman maisusuot muli. Hindi kailanman nagreklamo si Elena, hindi kailanman sinisi ang kapalaran. Dahan-dahan niyang binago ang kanyang boses sa entablado upang maging mahinang huni sa kusina habang nagluluto ng kanin o habang nagtitiklop ng damit ng mga anak. Laging sinasabi ni nanay na kung mas lumalayo tayo sa bahay araw-araw, at least, huwag tayong lumayo sa ating sariling puso, patuloy ni Leah. Ang kanyang mga mata ay may kinang na hindi galing sa luha, kundi parang galing sa mga alaala na mainit pa rin. Kaya tinuruan po ako ni nanay na kumanta ng mga Tagalog na kanta simula bata pa ako, hindi para maging mas magaling kaysa sa iba, kundi para malaman ko na kahit hindi maintindihan ng iba ang lahat ng salita, hindi ko pa rin dapat kalimutan ang sarili kong kahulugan. Sa sandaling iyon, mas malinaw kong naunawaan na ang tinanggihan ni Daniel sa entablado ay hindi lamang ang solo performance ng isang bata. Tinatanggihan niya ang koneksyon ng isang pamilya, tinatanggihan ang matagal na pagtatrabaho ng isang ama, tinatanggihan ang huling boses na iniwan ng isang ina, at tinatanggihan
ang karapatan ng isang batang babae na panatilihin ang kanyang pinagmulan sa isang mundo na gustong gawing neutral ang lahat hanggang sa maging walang laman. Nagtanong ako ng pasimple, tumahimik siya sandali bago sumagot. Opo, minsan po. Sobra po akong napapagod. Pagod sa pagpapatunay na ang kahinahunan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Pagod na tinitingnan ang kanta ni nanay na parang luma at kakaibang bagay lang na hindi bagay dito. Huminga siya ng mahina. Pero sa tuwing naiisip kong sumuko, naaalala ko po ang nanay na hawak ang kamay ko at sinasabi na baka hindi ang boses natin ang pinakamalakas sa silid, pero kung ito ang pinakatotoo, ito ang tatagal ng pinakamatagal. Hindi ko alam kung bakit ang pangungusap na iyon ay parang may bigat sa dibdib. Hindi ito ang salita ng isang taong nangarap na manalo sa mundo, kundi ang salita ng isang taong nakakaunawa sa tunay na halaga ng pag-iral. Marahil ang pinakamalalim na aral sa kwentong ito ay hindi ang paglaban sa pagkiling ng iba, kundi ang hindi pagpapahintulot na kunin ng mga pagkiling na iyon ang tunay nating boses. Mula ng araw na iyon, mas lalo kong napansin si Leah sa bawat ensayo, ngunit hindi na bilang isang tagamasid. Nagsimula akong tumulong sa maliliit na bagay na kaya ko inaayos ang posisyon ng mikropono upang masakma sa kanyang boses, humihinto upang makinig kapag siya ay nagpa-practice ng mag-isa at minsan ay nagtatanong lamang ng, "Pagod ka ba ngayon?" Ang mga ordinaryong tanong na ito ang nagpaunawa sa akin na hindi niya kailangan ng pakikiramay. Ang kailangan niya lamang ay isang taong tunay na nakikinig ng hindi nagmamadaling humusga. Samantala, si Tatay Ruben ay patuloy na dumarating araw-araw. Tahimik siyang nakatayo, minsan ay may dalang baon, minsan ay bote ng tubig. Minsan nakikita ko siyang kumuha ng lumang telepono at nagpapatugtog ng ilang lumang recordings at paulit-ulit itong pinapakinggan na may malinaw na paglambot sa mukha. Hula ko, iyon siguro ang boses ni Elena o marahil ang boses ng kanyang anak na kanyang ni-record upang makaya niya ang kanyang mahirap na araw ng trabaho. Walang sinumang nagpaliwanag, ngunit nagsimula na akong maunawaan na para sa ilang tao, ang pagmamahal ay hindi kailanman mayroong anyo ng deklarasyon. Ito ay nasa pagiging consistent, nasa pagdating, nasa hindi pagkawala. Habang papalapit ang malaking araw ng kompetisyon, lalong humigpit ang kapaligiran sa paligid ng grupo. Lahat ng mga bata ay sinanay upang maging mas tumpak, mas mahigpit, at mas nagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng kahandaan na iyon, naramdaman ko na mayroong isang bagay na mas mahigpit na pinipigilan. Ang boses ni Leah ay maganda pa rin tulad ng dati, ngunit ngayon, mas malinaw kong narinig na mayroong matinding panggigipit na sumusubok na pilitin ito sa isang balangkas na mas makitid kaysa sa kanyang tunay na kakayahan. Habang patuloy na itinutulak si Chloe sa harap, na parang ang lahat ay dapat matapos ayon sa script na isinulat ni Daniel ng maaga, ngunit sa kaibuturan, nagsimula na akong maniwala na ang ilang bagay ay hindi mapipigilan ng matagal. Hindi dahil ito ay sasabog sa galit, kundi dahil ang ilang katotohanan ay may sariling kalikasan. Kahit piliting tumahimik, makakahanap ito ng paraan upang magsalita sa araw na magbubukas ang mundo ng isang maikling pagkakataon. At kakaiba kong naramdaman na ang nalalapit na gabi ng aktual na kompetisyon ay hindi lamang gabi ng pagpapasya ng panalo o talo, kundi maaring gabi kung kailan ang lahat ng matagal ng pinipigilan ay ilalabas sa liwanag ng sabay-sabay, handa man ang ilang tao o hindi. Ang gabi ng kompetisyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaakala. Bagamat sa loob ng maraming araw bago iyon, ang lahat sa akin ay tila nakakabit sa tensyon kaya't dahan-dahan ang paggalaw ng oras, ngunit nang lumiko ang sasakyan ng team patungo sa malaking performing arts center ng gabing iyon, naramdaman ko na ang lahat ay sabay-sabay na tumatakbo patungo sa isang punto. Maliwanag na maliwanag ang mga ilaw sa harap ng hall. Puno ng kotse ng mga magulang ang pila. Magalang ang pananamit ng mga tao. Ang mga usapan ay halo-halo sa ingay ng anunsyo ng mga opisyal na umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng mga bagong programa ay lumulutang sa hangin. Ang lahat ay mukhang isang mahalagang kaganapan para sa mga kabataan na mahusay na inihanda, perpekto at kontrolado.
Ngunit habang mas maayos ang lahat sa labas, mas lalo kong naramdaman ang pagiging marupok nito ng kakaiba. Umakyat ako sa aking pwesto sa sound control room bago pa man magsimula ang programa. Lahat ng kagamitan ay sinuri ng paulit-ulit hanggang sa halos walang puntong maaaring magkamali. Ang bawat mikropono ay nagpapadala ng normal na signal. Ang mga pangunahing speaker at monitor speaker ay gumagana ng perpekto. Ang backup power system ay handa na gamitin. Yumuko ako upang suriin ang mga numero sa screen ng maingat, bagamat sa kaibuturan, ang pinakamalaking kinakabahala ko ng gabing iyon ay hindi ang makina, kundi ang tao, isang batang babae na pinilit na tumayo sa likuran sa buong panahon at ang buong mundo na gustong humusga kung ano ang dapat nasa gitna ng ilaw at kung ano ang dapat iwan sa anino. Nang dumating ang oras, tumingin ako sa likod ng entablado sa pamamagitan ng salamin. Ang mga bata mula sa iba't ibang paaralan ay naghahanda. Ang iba't ibang kulay ng mga costume ay gumagalaw sa malabong ilaw. Ang mga tagasanay ay naglalakad-lakad. Ang ilang mga magulang ay niyakap ang kanilang mga anak. Ang ilan ay hinawakan ang balikat upang magbigay ng suporta. Ang ilan ay kumuha ng telepono para kumuha ng litrato na may labis na pagmamalaki sa kanilang mga mata. Samantala, ang grupo ng Vierasan High School ay nakatipon ng maayos sa kanilang dark-colored choir uniforms. Naglakad si Daniel upang suriin ang kaayusan ng lahat ng may kalmado at seryosong mukha na mahirap basahin kung ano ang iniisip niya sa loob. Nakatayo si Chloe na pinakamalapit sa kanya at siyempre, ang kanyang posisyon ay nananatiling prominente tulad ng dati. Samantala, si Leah ay nanatili sa likuran. Ang kanyang maliit na katawan ay halos matunaw sa ibang mga kaibigan, ngunit may kakaiba sa kanyang pagtayo ng gabing iyon na naiiba. Hindi ito pagtutol, hindi ito galit, at hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ang kapanatagan ng isang taong nakasama ang isang bagay na malalim kaya't hindi na magugulo ng mga mabababaw na bagay. Tumingin ako sa hilera ng mga manonood sa harap at nakita si Tatay Ruben na nakaupo ng hindi kalayuan sa entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng dark-colored na kamiseta na may lumang suit na sinubukan niyang plansahin ng pinakamahusay. Hindi man lang kapansin-pansin ang kanyang buong damit sa gitna ng mga tao na nakadamit ng magara, ngunit kakaiba itong nagparamdam sa akin ng kirot sa dibdib dahil alam ko na hindi siya narito upang magpakita. Dumating siya upang naroon sa gabi na kailangang harapin ng kanyang anak ang mundo muli at hindi niya hahayaan na hanapin siya nito at hindi makita. Ang kompetisyon ay nagsimula ng maringal. Sunod-sunod na nagtanghal ang iba't ibang paaralan. Ang ilang mga grupo ay mahusay na gumanap. Ang ilan ay nagkamali ng bahagya, ngunit sa pangkalahatan, ang lahat ay umagos ng propesyonal. Patuloy ang palakpakan. Ang mga hurado ay nagsusulat ng puntos ng may seryosong mukha. Ang host ay nag-anunsyo ng bawat segment ng maayos na parang ang gabing ito ay idinisenyo upang ang pagiging perpekto ang manalo. Nang dumating ang turn ng Vierasan High School, naramdaman ko na humina ang aking paghinga nang hindi sinasadya. Sabay-sabay na lumabas sa entablado ang mga bata. Ang malambot na gintong ilaw ay bumagsak sa hanay ng mga choir singers na nagpapamukhang maganda at halos walang kapintasan. Naglakad si Daniel sa kanyang pwesto upang mag-conduct ng may kumpiyansa. Ang lahat ay mukhang ayon sa larawan na gusto niya. Ang unang kanta ay lumipas ng maayos. Ang pangalawang kanta ay wala pa ring anumang pagkakamali. Nakuha ni Chloe ang prominenteng bahagi na dapat niyang makuha. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw ayon sa pamantayan. Ang lahat ng ritmo ay matatag tulad ng nasanay. Ngunit bilang isang taong nagtatrabaho sa tunog sa buong buhay ko, alam ko na ang pagiging perpekto ay madalas na mas marupok kaysa sa pagiging hindi perpekto. Nangangailangan ito ng kontrol sa bawat bahagi at sa sandaling may bahaging masira, ang buong larawan ay maaaring gumuho ng mabilis. Nangyari ito sa sumunod na kanta ng walang babala. Ang tunog mula sa pangunahing mikropono ay nawala ng bahagya bago tuluyang nawala na sinundan ng ingay ng musikang background na naputol na parang mayroong biglang bumunot ng plug. Agad akong yumuko upang tingnan ang control panel. Ang ilang indicator lights ay kumukurap ng mali at namatay.
Ang mahinang ugong mula sa electrical system ay umalingaw-ngaw sa control room ng nakakatakot. Pagkatapos, maging ang ilaw sa entablado ay umindayog at bumagsak sa kadiliman ang kalahati ng silid. Mabilis kong iginalaw ang aking mga kamay ayon sa lahat ng aking nasanay na instingtibo. Sinuri ang pangunahing channel, lumipat sa backup system, ni-reset ang ilang modules, tinawag ang mga field personnel sa pamamagitan ng intercom. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit sa aking pakiramdam, ito ay napakatagal na parang humiwalay ang oras sa tunay na mundo. Nagsimulang umugong ang bulungan ng mga manonood ng sunod-sunod. Ang mga bata sa entablado ay natigilan. Ang ilan ay nagtinginan ng may pagkatakot. Nakatayo si Daniel ng matigas sa harap ng entablado na parang isang taong ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aayos ng mga bagay, ngunit hindi kailanman naghanda para sa araw na hindi susunod ang mundo sa kanyang plano. Ang mga opisyal ay nag-anunsyo ng paumanhin sa pamamagitan ng emergency system. Ang anunsyo ay paos at hindi matatag na mas lalong nagpatindi sa gulo ng kapaligiran. Nagsimulang gumalaw ang mga manonood, ang ilan ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, ang ilan ay nag-uusap ng malakas. Ang mga bata sa Virasan team ay malinaw na nawalan ng focus. Nakita ko si Koey na hinahanap si Daniel na may tingin na hindi pa kailanman nakaharap sa ganitong kawalan dahil sa buong panahon, siya ay nakatayo sa isang lugar kung saan mayroong laging handang sumuporta sa kanya. At sa kaguluhan na iyon, nakita ko si Leah na gumalaw. Sa una, ito ay isang maliit na hakbang lamang mula sa pila, isang hakbang na walang nag-utos, walang gumabay, walang spotlight na sumunod, walang musika na naglatag ng daan. Naglakad lamang siya sa harap ng tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ang nagpatuloy sa akin at sa maraming tao na sabay-sabay tumingin na parang mayroong humila sa aming tingin. Lumakad si Leah hanggang sa pinakaharap ng entablado, sa ilalim ng natitirang malabong ilaw. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Walang bakas ng kagustuhang mangagaw ng atensyon, walang takot, at walang pag-aalinlangan ng isang taong gagawa ng isang bagay na higit sa kanyang kaya. Mayroon lamang isang malalim na kapanatagan na nakita ko nang gabing binuksan niya ang kuwaderno ng kanyang nanay. Huminga siya ng isang beses lamang at nagsimulang kumanta. Walang mikropono, walang musikang background, walang suporta mula sa anumang sistema. Mayroon lamang isang malinaw na boses ng tao na lumutang sa gitna ng hall na puno pa rin ng ingay at kaguluhan, ngunit agad na nangyari ang isang himala. Ang unang tunog niya ay hindi sinubukang labanan ang kaguluhan. Lumitaw lamang ito ng tunay, at dahil sa katotohanan na iyon, ang lahat sa paligid nito ay dahan-dahang tumahimik na parang ang buong hall ay inanyayahan na sabay-sabay huminto sa paghinga. Kumanta siya sa Tagalog ang kanta ng kanyang nanay. Ang kanta na minsan ay nasa maliit na cream-colored na kuwaderno. Ang kanta na mayroong tahanan, pangungulila, lambot, at pinagmulan ng isang tao na nakatago sa bawat salita. Hindi ko pa rin naintindihan ang kahulugan ng wika. Ngunit ng gabing iyon, hindi ko na kailangan ng pagsasalin dahil ang lumabas mula sa boses ni Leah ay mas malinaw kaysa sa mga salita. Ito ang pagmamahal na hindi nangangailangan ng paliwanag, ang kalungkutan na hindi humihingi ng awa, ang lakas na hindi sumisigaw, at ang dignidad ng isang taong kahit itinulak sa likuran, ay hindi kailanman pinayagan ang kanyang puso na lumuhod. Habang patuloy siyang kumakanta, mas lalong lumawak ang kanyang boses ng hindi kapani-paniwala. Hindi ito ang lakas na pinipilit, kundi ito ay parang malinaw na agos ng tubig na natural na lumalawak hanggang sa dumaloy ito sa bawat sulok ng hall. Ang dating kaguluhan ay dahan-dahang nawala, tulad ng alikabok na bumagsak sa sahig. Daan-daang manonood na kanina lang ay hindi mapakali ay ngayon ay tahimik na. Nakita ko ang mga tao sa gitnang hilera na ibinaba ang kanilang mga telepono. Nakita ang isang matandang babae na bahagyang tinakpan ang kanyang bibig. Nakita ang mga hurado na tumigil sa pagsusulat ng hindi namamalayan at nakita ang mga bata sa entablado na dahan-dahang humarap upang tingnan ang kanilang kasama sa grupo na parang ngayon lang nila siya tunay na nakita. Para sa akin, ang sandaling iyon ay nagwasak ng isang bagay sa akin ng permanente. Winasak nito ang pagmamataas na minsan kong inakala
na ang musika ay magiging dakila lamang kung dumaan sa pagpipino ng modernong teknolohiya, dumaan sa isang perpektong sound system at dumaan sa mga pamantayan na tinatanggap ng mundo. Nakatayo ako sa gitna ng mamahaling kagamitan, mga switch ng ilaw, mga screen at lahat ng teknolohiya ng aking propesyon, ngunit kinailangan kong tanggapin ng may buong puso na ang pinakamakapangyarihang bagay sa hall ng gabing ito ay hindi nagmula sa anumang kagamitan. Nagmula ito sa isang maliit na batang babae na nagdala ng pagmamahal ng kanyang ina, pagod ng kanyang ama, at kultura ng kanyang pinagmulan sa isang hininga. Tumingin ako kay Tatay Ruben. Nakaupo pa rin siya sa kanyang dating pwesto, ngunit ngayon, dumadaloy ang luha sa kanyang sunog sa araw na mukha ng hindi niya mapigilan. Hindi siya humihikbi, hindi siya nagmamadaling nagpunas. Hinayaan lamang niya itong dumaloy, tulad ng isang taong matagal nang naghintay para sa sandaling ito. Sa kanyang mga mata ay mayroong kapwa pangungulila, pagmamalaki at sakit na napagaan ng sabay-sabay. Agad kong nalaman na para sa kanya, ang boses na umaalingaw-ngaw sa entablado ay hindi lamang boses ng kanyang anak, kundi ito ang boses ng kanyang yumaong asawa, boses ng bahay na dating buhay, at boses ng pag-asa na sinubukan ng mundo na pahinain sa buong panahon ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Nang dumating ang kanta sa huling bahagi nito, hindi pinataas ni Leah ang kanyang damdamin tulad ng isang performer na gustong mapanalunan ang mga manonood. Sa kabaliktaran, kumanta siya ng may mas malalim na kapanatagan na parang mayroong ibinabalik sa mga yumao at mayroong ibinibigay sa mga buhay pa. Ang bawat nota niya ay parang sinasabi na ang kahinahunan ay hindi kailanman kahinaan, ang katahimikan ay hindi pagkatalo, at ang pinagmulan ng kultura ay hindi pasanin, kundi ito ang ilaw na nagpapahintulot sa atin na makita ang ating sarili sa pinakamadilim na gabi. Nang matapos ang huling nota, muling binalot ng katahimikan ng hall, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng pagkagulat. Ito ang katahimikan ng pagbabago. Walang nagmamadaling magsalita, walang naglakas loob na sirain ang sandaling iyon bago ang tamang oras. At bigla, mayroong isang taong tumayo sa mga manonood at pumalakpak, na sinundan ng isa pa, at maraming dosena pa sa loob lamang ng ilang segundo. Ang buong hall ay tumayo ng sabay-sabay, umalingaw-ngaw ang palakpakan, na parang malaking alon na bumubugso sa entablado ng walang tigil. Hindi lamang ito paghanga sa pagganap, ito ay ang pagtanggap ng katotohanan na hindi na maaring tanggihan ng sinuman na ang batang babae na dating itinulak sa likuran ay nakatayo na sa gitna ng puso ng buong hall at walang anumang posisyon na mas karapat-dapat paglagyan ng isang tao kaysa doon. Ang palakpakan ng gabing iyon ay mas matagal kaysa sa anumang narinig ko sa anumang youth competition. Hindi lamang ito malakas dahil nagulat ang mga tao sa hindi inaasahang pangyayari, kundi malakas ito dahil nakita ng buong hall ang isang bagay na mas totoo kaysa sa anumang pagpapasya. Nang tumingin ako mula sa control room, nakita ko ang maraming tao na nakatayo pa rin. Ang ilan ay pumalakpak na may luha sa kanilang mga mata. Ang ilan ay humarap sa kanilang katabi na parang gustong kumpirmahin sa isa't isa na ang kakaganap lamang ay totoo. Ang isang batang babae na dating itinulak sa likuran ay nagpatahimik at nagpaliwanag sa buong lugar na ito sa pamamagitan ng kanyang malinaw na boses. Nakatayo si Leah sa gitna ng entablado sa gitna ng palakpakan ng kalmado. Hindi siya nagpakita ng panalo, hindi yumuko ng may kagustuhang magpatuloy ng emosyon. Itinaas lamang niya ang kanyang mga kamay sa isang magalang na paraan na napakaganda kaya't naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ang paggalang na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng mababaw na kapakumbabaan, kundi parang pagbibigay ng karangalan sa lahat ng nakinig at, sa parehong oras, pinananatili ang kanyang sariling dignidad ng lubos. Hindi ko alam kung gaano naintindihan ng mga tao sa hall ang kahulugan ng kilos na iyon, ngunit alam ko na ito ay may bigat na higit pa sa ordinaryong paggalang. Ito ay isang kultura na hindi nagpapalabas ng malakas na tunog, ngunit napakaganda kaya't walang sinumang makaiiwas ng tingin. Nang dahan-dahang humina ang palakpakan, ang ibang mga bata sa Verasan team ay dahan-dahang nagsimulang bumalik sa kanilang mga pwesto. Marami ang tumingin kay Leah na may tingin na hindi na tulad ng dati. Hindi lamang ito paghanga,
kundi ang pagkakita sa kanyang tunay na sarili sa unang pagkakataon. Nakita ko si Chloe na nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay hindi lamang may pagka-fighted tulad ng inakala kong makikita sa una. Sa kabaliktaranan, ito ay may kaunting pagkauga ng isang taong kakarealize lamang na ang kanyang natanggap sa buong panahon ay marahil hindi ang pinakadapat niyang matanggap. Samantala, si Daniel ay nakatayo pa rin sa kanyang dating pwesto sa harap ng entablado, ngunit ang kanyang imahe sa aking paningin ay hindi na tulad ng isang guro na kumokontrol sa lahat. Mukha siyang isang taong kakagaling lamang sa kanyang pinagtataguan na itinayo niya ng maraming taon. Ang kanyang balangkas ng pag-iisip tungkol sa mga pamantayan, tungkol sa pagiging angkop, at tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan niyang dapat bigyan ng espasyo sa gitna ng ilaw, ay bumagsak sa harap ng publiko sa paraan na hindi na maaaring ayusin ng mga magagandang paliwanag. Humarap siya kay Leah nang mas matagal kaysa sa karaniwan bago dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin na parang masakit na tinatanggap sa sarili na sa gabi na nasira ang sound system ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ay hindi ang kanyang anak, hindi ang plano na kanyang inilatag, at hindi ang kapangyarihan na dating ginamit niya upang idikta ang kapalaran ng mga bata sa grupo. Matapos ang kompetisyon, maraming tao ang hindi pa rin umuwi agad. Ang ilan ay nag-uusap-usap sa harap ng hall. Ang ilan ay nagtatanong tungkol sa pangalan ng kanta na kinanta ni Leah. Ang ilan ay nagsasalita tungkol sa batang babaeng Pilipina na may boses na nanginginig pa rin mula sa pagkagulat. Mas mabagal akong bumaba mula sa control room dahil ang aking dalawang kamay ay nanginginig pa rin mula sa kakaganap lamang. Hindi dahil sa stress mula sa pagharap sa aberya, kundi dahil alam ko na ang gabing ito ay nagpabago na sa akin sa antas na hindi ko pa naunawaan. Nang makarating ako sa likod ng entablado, nakita ko si Leah na nakatayo kasama si Tatay Ruben malapit sa maliit na labasan sa gilid. Nananatili siyang kalmado tulad ng dati. Ngunit ngayon, sa kanyang mga mata ay mayroong isang kakaibang liwanag. Hindi ito ang liwanag ng kagalakan mula sa napatunayan na, kundi ito ang liwanag ng isang taong nakalampas sa isang bagay nang hindi pinatigas ang kanyang puso. Nakatayo si Tatay Ruben sa tabi ng kanyang anak ng tahimik tulad ng dati, ngunit malinaw kong nakita na nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang sinabing mahaba, itinaas lamang niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat ng kanyang anak. At sa hawak na iyon ay mayroong kapwa pasasalamat, paumanhin, pagmamalaki, at lahat ng pagmamahal na hindi niya kailanman sinabi ng malakas. Bago pa ako makalapit, si Daniel ang unang lumapit sa mag-ama. Mas mabagal siyang lumakad kaysa sa karaniwan. Hindi na matuwid ang kanyang mga balikat tulad ng dati. Ang kanyang mukha, na dating matigas mula sa kapangyarihan, ay mukhang malungkot na malinaw. Dahan-dahang tumahimik ang mga tao sa paligid, na parang alam ng lahat na ito ay isa pang mahalagang sandali tulad ng pag-awit sa entablado kanina. Huminto si Daniel sa harap ni Leah. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang maraming beses na gustong magsalita ngunit walang salitang lumabas agad. Sa huli, huminga siya at nagsalita ng may paos na boses na mas mababa kaysa sa dati kong narinig mula sa kanya. May utang akong paumanhin sa iyo, dahan-dahan niyang sabi. Hindi lang sa gabing ito, kundi pati na rin sa lahat ng nakaraang araw. Hindi ko nakita ang nasa harap ko, bagamat ito ang pinakatotoong bagay sa lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi maganda o pinino, ngunit mukhang galing ito sa isang lugar na tunay na nasasaktan. Iyon marahil ang dahilan kung bakit ito ay may bigat. Humarap siya kay Tatay Ruben at malinaw na yumuko. At kailangan ko rin pong humingi ng paumanhin sa inyo, sir. Dahil pinilit kong tumayo ang inyong anak sa isang lugar na hindi niya karapat-dapat, bagamat nararapat siyang respetuhin sa buong panahon. Nakita ko si Tatay Ruben na natigilan. Hindi siya nagmadaling sumagot tulad ng isang taong gustong manalo sa moralidad. Tiningnan lamang niya si Daniel nang may pagod, ngunit hindi matigas na tingin bago magsalita ng may kalmado at magalang na tono. Salamat po sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos, huminto siya sandali at nagpatuloy, ang isang bata ay nangangailangan ng pagkakataon higit sa awa at ang kultura ng sinuman ay hindi dapat maliitin dahil lang hindi pamilyar ang iba rito. Ang pangungusap na iyon
ay nagparamdam sa akin ng muling pagkilos dahil ito ang tunay na esensya ng buong kwento. Ang kailangan ni Leah ay hindi exemption, hindi espesyal na pakikiramay, at hindi paghanga dahil lang siya ay pinipigilan. Ang kailangan niya lamang ay ang pinakasimple at pinakamahirap na bagay sa mundong ito, ang pakinggan ng patas. Nang humakbang ako pabalik, lumapit ako sa mag-ama. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako makatatayo rito bilang isang tagalabas na nakakaalam lamang at hahayaan na lang na lumipas ang lahat. Kailangan ko ring humingi ng paumanhin, sabi ko nang hindi pa handa ang aking mga salita. Humarap sa akin sina Leah at Tatay Ruben. Marahil hindi ko ginawa ang ginawa ni Daniel, ngunit dati ay may kinikilingan ako sa musikang Pilipino, sa kahinahunan ng inyong kultura at sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Akala ko dati ay masyado itong malayo sa akin o hindi sapat ang pagiging moderno, ngunit ng gabing ito, alam ko na ako pala ang masyadong mababaw para makita ito. Hindi ko alam kung kailan ako napaluha, alam ko lang na ng gabing iyon, ang pagtatapat na iyon ay kasing halaga sa akin ng paghinga. Ngumiti si Leah sa akin ng mahinahon, ang kanyang ngiti ay walang bahid ng paghuhusga. Sinabi lamang niya, ang pakikinig ng may buong puso ay minsan po dahan-dahang nagsisimula, pero kung nagsimula na, laging may kahulugan. Malinaw kong naaalala ang araw na sinabi niya iyon, ng gabing iyon hanggang ngayon, dahil hindi lamang ito isang ordinaryong pampalubag loob na salita, kundi parang isang pinto na binuksan para makalakad ako sa wakas sa pagmamataas ko. Pagkatapos, nang dahan-dahang umuwi ang mga tao, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap kay Leah ng mas matagal sa unang pagkakataon, nang walang ingay ng ensayo, anunsyo, o anumang panggigipit sa pagitan namin. Nakaupo kami sa isang maliit na dressing room sa likod ng entablado. Sa labas ay mayroon pa ring mga tao na dumadaan paminsan-minsan, ngunit ang kapaligiran sa silid ay kakaibang kalmado. Nagtanong ako sa kanya tungkol sa kantang kinanta niya ng gabing iyon, at mas malalim niya itong ikinuwento sa akin kaysa sa nakaraan. Ang kantang iyon ay ang huling kanta na sinulat ni Elena bago siya namatay. Hindi ito sinulat para sa isang malaking performance, hindi sinulat para sa isang kompetisyon, o para purihin bilang isang sining na mataas. Ito ay isang kanta na sinulat ng isang babae sa araw na nalaman niyang baka hindi niya kasama ang kanyang anak ng matagal, kaya't inilagay niya ang lahat ng gustong ipamana niya roon, maging ang amoy ng bahay na kanyang iniwan, ang init ng kanyang sariling wika, ang katahimikan ng gabi sa maliit na kusina ng isang pamilya ng imigrante, ang pagod ng isang ama, at ang mahinahong paalala na huwag hayaan ang mundo na iparamdam sa atin na ang ating pinagmulan ay isang bagay na nakakahiya. Sabi po ni Nanay na kaya tayong mabuhay kahit malayo tayo sa bahay kung mayroon pa ring isang bagay sa ating puso na makapagbabalik sa atin, dahan-dahang sabi ni Leah. Para po kay Nanay, iyon ang musika. At gusto po niyang maging ganoon din yon para sa akin. Nakaupo ako at nakikinig sa kanya at naramdaman ko na ang gabing ito ay ganap na naglipat ng buong kwento mula sa balangkas ng kompetisyon. Ang nangyari ay hindi lamang tungkol sa isang batang babae na nagpapatunay ng kanyang sarili sa entablado, kundi ito ay naging kwento ng alaala ng kultura, kwento ng pagpapasa ng dignidad mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, at kwento ng isang mundo na kailangang matuto na ang pagiging universal ay hindi nangangahulugang paggawa ng lahat ng tunog na magkapareho, kundi nangangahulugang pagkakaroon ng espasyo para sa iba't ibang tunog upang manatiling sila sa kanilang sarili ng may dignidad. Pagkatapos ng gabing iyon, umuwi ako ng may pakiramdam na hindi mapakali. Binuksan ko ang aking computer, umupo sa harap ng screen ng maraming oras, tiningnan ang ilang recordings, tiningnan ang listahan ng mga hurado, tiningnan ang mga tala na isinulat ko sa panahon ng kaganapan, at nalaman kong malinaw ang isang bagay. Ang kuwentong ito ay hindi dapat matapos sa alaala lamang ng mga taong nasa hall ng gabing iyon. Kung hahayaan ko itong mawala sa paglipas ng panahon, magiging isa pa akong taong nakakita ng katotohanan at piniling tumahimik. Kinabukasan, kinausap ko ang isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa isang lokal na istasyon ng telebisyon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa isang batang babaeng Pilipina, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang namayapang ina,
at tungkol sa kantang nagpatumba sa buong hall sa katotohanan sa sandaling bumagsak ang lahat ng teknolohiya. Sa una, tumahimik siya ng matagal bago magtanong lamang ng, "Sinasabi mo bang hindi lang ito tungkol sa performance?" At agad kong sinagot na oo, ito ay tungkol sa mga bagay na hindi natin nakita bagamat naroon sa harap natin sa buong panahon. Iyon ang simula ng ideya para sa isang dokumentaryo. Hindi ko ito gustong gawin para lamang lumikha ng mababaw na inspirasyon o upang samantalahin ang trend ng pagkahanga pagkatapos ng isang malaking kaganapan. Gusto ko itong gawin dahil alam ko na ang kwento ni Lia at Tatay Ruben ay mayroong isang bagay na dapat lubos na pakinggan ng mundo. Ito ay kwento ng isang pamilya na nagpanatili ng mga alaala sa pamamagitan ng musika, kwento ng kulturang Pilipino na mahinahon ngunit hindi kailanman mahina, at kwento kung paano kayang wasakin ng sining ang pagkiling sa harap mismo ng mga taong pinaniniwalaan ang pagkiling na iyon ng pinakamalalim. Habang nagsisimula akong gawin ito, ang interes mula sa mga tao sa paligid ko ay lumawak ng hindi inaasahan. Ang maikling clip mula ng gabing iyon ay napag-usapan. Nagsimulang magtanong ang mga tao sa larangan ng edukasyon kung sino ang batang babaeng iyon. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa mundo ng musika tungkol sa kahulugan ng mga pamantayan at pagiging universal ng may mas seryosong tono. Marami ang kumontak sa akin upang sabihin na hindi pa nila kailanman inakala na ang musikang Pilipino ay mayroong ganito kalalim na damdamin o hindi pa nila kailanman nalaman na ang katahimikan, paggalang, at ang hindi paggit ng malakas na espasyo ay maaaring magtago ng matinding kapangyarihan. Ngunit para sa akin, hindi pa kumpleto ang lahat hanggat hindi ko nakikita mismo kung anong uri ng lupain ang humubog ng gayong tunog, anong uri ng syudad, anong uri ng simbahan, anong uri ng kalye, anong uri ng amoy ng pagkain, anong uri ng alaala ang nagpahintulot sa isang ina na sumulat ng kanta para sa kanyang anak sa ganoong paraan at nagpahintulot sa isang batang babae na panatilihin ang kantang iyon hanggat ito ay naging ilaw sa pinakamadilim na gabi. Hindi nagtagal pagkatapos noon, gumawa ako ng isang desisyon na ikinagulat maging ng sarili ko. Pupunta ako sa Pilipinas. Hindi ko gustong pumunta bilang isang turista na naghahanap ng bagong karanasan. Gusto kong pumunta bilang isang taong kaka-realize lamang kung gaano kalaki ang pagkakamali ng aking pananaw sa mundo at maglalakbay patungo sa pinagmulan ng tunog na nagpabago sa aking buhay upang matuto ng mas malalim kaysa sa paghanga, upang maunawaan ng higit pa sa impresyon, at upang ang kwento ni Lia ay hindi matapos sa gabi ng tagumpay sa entablado, kundi magpatuloy na lumago bilang isang tulay na tunay na nag-uugnay sa puso ng dalawang mundo. Nang bumalik ako sa Amerika, hindi na ako ang parehong babae. Ang buhay sa labas ay patuloy na nagpapatuloy tulad ng dati. Kailangan pa ring magtrabaho, patuloy ang pagmamadali ng mga tao. Puno pa rin ang syudad ng mga tunog na naglalaban-laban sa bawat araw. Ngunit sa loob ko ay mayroong isang bagay na kalmado at mas malinaw kaysa dati. Nagsimula akong ikwento ang kwento ni Lia sa aking mga kasamahan sa trabaho at sa mga tao sa paligid ko. Nagsimula akong magpatugtog ng mga Tagalog na kanta sa ibang tao. Nagsimula akong magsalita tungkol sa kagandahan ng kulturang dating binabalewala ko nang may paggalang sa halip na paghuhusga. Samantala, patuloy pa rin si Lia sa pag-awit, hindi na upang manalo sa sinuman, kundi upang panatilihin ang boses ng kanyang ina, panatilihin ang puso ng kanyang ama, at panatilihin ang kanyang pinagmulan sa gitna ng isang mundo na patuloy na nagbabago. Si Tatay Ruben mismo ay hindi na lamang isang tahimik na ama para sa akin. Siya ang representasyon ng pagmamahal na hindi kailangang ipahayag, ngunit sapat na matatag upang suportahan ang buhay ng isang tao upang makatayo ng may dignidad. Kaming tatlo ay patuloy na nakikipag-ugnayan at sa koneksyon na iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang musika ay hindi kailangang magsalita ng parehong wika upang magkaintindihan ang mga tao. Ang katapatan ay hindi kailangang magsalita ng malakas upang tanggapin ng mundo at anumang kultura. Kapag ipinasa ng may tunay na puso, ay may sapat na kapangyarihan upang matunaw ang pinakamatigas na pagkiling. Sa huli, nalaman ko na ang nagpabago sa aking buhay
ay hindi lamang ang boses ng isang batang babaeng Pilipina, kundi ang katotohanan na nasa boses na iyon ang pagmamahal, pasasalamat, kahinahunan na hindi kahinaan, at ang aral na kapag tayo ay tunay na nakikinig ng may buong puso, hindi lamang natin mas lalong naiintindihan ang iba, kundi maaari nating matuklasan ang tunay nating puso.